Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng ating maringal na misang pontipikal na pamumunuan ng ating minamahal at iginagalang ang kanyang kabunyian, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila at mga kasamang pari.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin, magsiupo ang lahat. Tayo'y makinig sa pagbasa sa kasulatan ng paghirang. The Roman Catholic Archbishop of Manila. Appointment to our brother in Christ, Reverend Father Douglas D. Badong. To you, dear Father, whose standing doctrine, prudence, and other qualities we judge to be sufficient for the right care of souls, we hereby appoint your reverence as parish priest of St. Joseph Parish, 2671 J. Luna Street, Gagalangin, Tondo, Manila, giving you all faculties, rights, and privileges which by canon law, diocesan statutes, and approved customs are declared inherent to your office, whether in spiritual or temporal matters. We require you to make the profession of faith before me or our Vicars General or Vicar Foreign of your Vicariate, whom we also commission to install you in your parish. Same to be effective on November 4, 2024, until revoked by me or my successor, ad nutum episcopi, given in Manila this 14th day of October 2024. Signed, Jose F. Cardinal Advincula, Archbishop of Manila. Attested by Father Isidro T. Marinay, Chancellor. Habilin ko sa iyo, minamahal kong kapatid, na bilang kora paruko, maging mapagmahal kang ama, mapagkalingang pastol, at mabuting guro ng iyong pamayanan, upang maakay mo sila kay Kristo na siyang lakas at sigla mo sa lahat ng tungkuling gagampanan mo. Sa harap ng bayan ng Diyos, ngayoy bigkasin mo ang pagpapahayag ng pananampalataya. Ako si Reverend Father Douglas Badong, taglay ang matibay na pananampalataya, ay sumasampalataya at tinatanggap ang bawat isa at lahat ng nasa simbolo at pananampalataya gaya ng sumusunod. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama, bago pa nagsimula ang panahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha. Kaysa sa pagka-Diyos sa Ama, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat nang dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, naghirap, namatay at inilibing. Muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Ama, pariritong muli puspos ng kalwalhatian
upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak, nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Kinikilala ko ang isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sinasampalatayanan ko ring matatag ang lahat ng napapaloob sa salita ng Diyos, na sinulat kaya'y isinalin sa tradisyon at inihahandog ng simbahan sa pamamagitan ng maringal na kahatulan o kaya sa kaparaan ng ordinaryo at pangkalahatang magisteryo bilang katotohanang ipinahayag ng Diyos at dapat sampalatayanan. Matatag ko ring tinatanggap ang bawat isa at lahat ng itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa pananampalataya at magandang kaugalian. Sa wakas, ako'y sumasang-ayon ng may kusang loob na pagtalima sa isip at damdamin sa mga aral na itinuturo ng Santo Papa o kaya ng kapulungan ng mga obispo, kung sila ay gumaganap ng tunay na magisteryo, kahit na ipinahayag ang mga aral na ito sa pamamagitan ng isang kautosang di natitiyak. Mahal na kapatid, sa harap ng bayang ipinagkakatiwala sa iyo, ulitin mo ang mga pangakong binigkas mo sa iyong ordinasyon. Nangangako ka ba na sa tulong ng Espiritu Santo ay gaganapin mong mabuti ang iyong tungkulin bilang kapanalig at kasama ng obispo sa pangangalaga sa kawan ng Panginoon? Opo. Taos-puso ka bang nagtitika na idaraos ang mga misteryo ni Kristo ng tapat at taimtim ayon sa diwa ng Santa Iglesia sa ikararangal ng Diyos at sa ikapagiging banal ng Kristiyano? Opo. Ipinangangako mo bang gaganapin ang karapat-dapat at ng buong dunong ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at ang papapaliwanag ng pananampalatayang Katoliko? Opo. Handa ba ang iyong kalooban na ianib ang iyong sarili araw-araw kay Kristo ang dakilang pari na naghandog ng kanyang sarili pakundangan sa ating lahat bilang isang ganap na hain sa Diyos Ama? At talaga bang ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos sa ikaliligtas ng mga kaluluwa? Opo.
Ikaw ba ay nangangakong magiging magalang at masunurin sa akin at sa aking magiging kahalili? Opo, nangangako ako. Naway bigyang katuparan ng Diyos ang mabuting gawaing pinasimulan niya sa iyo. Bilang bagong pastol ng pamayanang ito, ipinagkakatiwala ako sa iyo ang susi ng tabernakulo, gayon din ang mga lugar para sa pagdiriwang ng binyag at kumpisal. Ikaw naway maging tapat na lingkod at katiwala ng mga misteryo ni Kristo. Sa paglilingkod mo bilang pari, ang bayan ng Diyos ay sisilang muli sa tubig ng binyag. Palalaguin ang tinapay ng buhay at salita ng Diyos. Papanibaguhin ang mga sakramento at aakayin sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng iba yung pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layon ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patutuo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan sa 7 simbahan sa Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.
at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kaniyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak na 7 bituin sa kaniyang kanang kamay. Ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa puno ng buhay lagi. Mapapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang ang kamaki ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi't araw. Katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawain ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-ibang masasamang tao, iba ang kawangis. Siya'y
ay natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang masasama ay mapapahamak. Magsitayo ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo ang lahat.
Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po? Sa mga tagagagalangin, kamusta po? Masaya po ba kayo? Tingnan natin ha, kung hanggang saan yung saya na yan ha. Hiniram ko po yung kopya ng appointment at kanina pinakikinggan ko po habang binabasa ni Father Nolan na may nakalagay po dito no, na giving you all faculties, rights, and privileges by canon law, diocesan statutes, approved customs, declared inherent to your office. Tapos, niisip ko po, no, habang nakatayo ako doon, sabi ko, naku, paano to, no? Basic lang po ang alam ko. Basic lang, no? Sa awa at gabay ng Panginoon, titingnan ko po, no, kung paano ko po maisa sa buhay, lalong-lalo na po habang binabasa ko yung bahagi ng ating pananampalataya na magiging ipapatong sa aking balikan na maibigay po sa inyo, maibahagi sa inyo. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na po sa inyo, basic lang po ang alam ko. Alam po yan ng mga teachers na nandito, naging teacher ko sa philosophy, naging teacher ko sa theology. Hindi po ako ganun katalinuhan. No? Kaya tanong nyo na lang po dito sa tatlo kung bakit lumabas yung pangalan ko sa ilalagay po dito at I-suggest kay Cardinal habang siya ay nasa Rome kasi nananahimik po ako sa Kamba sa Soledad, no? Matapos sa Quiapo sa Soledad at nung nasa Kamba po ako patapos namin mag-usap ni Cardinal, medyo nagmanman po ako doon sa lugar, no? Sabi ko, ano ba ito? Nasaan ba yung simbahan? Di ko makita yung simbahan, no? Maliit lang, maliit. Na talagang kumakatawan din naman po, no, kay Maria, ang Birhen ng Soledad. At talagang chinempo ko, habang busy po yung mga kaparian sa pagtanggap ng mga assignment, kasi ako po parang unang nakatanggap ng assignment at unang lumipat, talagang tinaon ko na, Cardinal, sige na, i-install nyo na ako kung talagang dito para walang makapunta. Kasi hindi talaga kakasya. Pari lang po hindi kakasya. No? At natuloy naman po, ipinagkatiwala ni Cardinal ang parokya ng Mahal na Birhen ng Soledad. At sa una, talagang, kasi first time ko po no, na maging matawag din na kura paroko. So, sabi ko, bahala na. No, sa tulong ng Mahal na Birhen, bahala na. Sige lang. No? Hindi ko alam paano kami magsusurvive. Kasi yung lugar, no, talagang challenging din naman. Pero, matapos po ang 2 taon mahigit, okay naman kami. Okay naman kami. Sabi ko kay Reggie, okay naman kami dito. Okay naman, no? Kaya, matapos din, sabi ni Father Reggie, pwede ka bang makausap? Okay. May kukonsulta lang naman daw. Okay, sige po. Papunta ko doon, yun na po, no? Lumabas na yung parokya ni San Jose. Dito po. Okay. Ganun lang kasi ako kausap, no? Okay. Walang masyadong komplikasyon. Okay. Pero sa loob-loob ko po, talagang medyo nag-iisip na ng kung ano-ano. Pero sa panlabas, okay. Sige po. Sunod na. Sige po, okay. Mahirap na magtanong. Pero pinapabaya ko na po sa kanila, o ano man po ang, at kung sakaling kayo po ay nagtatanong, bakit po ako, sila na po ang sasagot kasi kung po pwede nga lang manahimik muna dun sa kamba, mas okay.
Pero sige, sunod kay Cardinal, wala, nakasumpa na, nakapirma na. So sa mga tagagalangin, totoo na po ito. Yun nga po, no? Matapos ang pag-uusap namin ni Father Reggie, tahimik din po ako. Nagmanman. Ang laki. Ang laki naman. Yung silidad, wala pa sa altar. Pagdating dito, ang laki naman ito. Tapos tahimik ako dito, pumasok. Tapos hindi pa po ako, hindi pa nila alam, no? Pero tumitingin lang, gagawin ko dito. Ano naman, sabi ko kay San Jose, di ko nga kasi alam kung sino si San Jose. Ay, sino ka ba? Ikaw ba'y asawa ni Maria? Di ba may kanya-kanyang title? Joseph, husband of Mary, Jose, manggagawa. Sabi ko, ano ka ba? Pero mukhang nananahimik lang din. At sabi ko sa kanya, sige, ikaw nang bahala, no? Kung gagawa tayo, kung paano ka gumawa, kung paano ka kumilos, sige, susundan ko lang din. So, tahimik lang tayo. Tahimik lang. Pero susunod. At maganda po na sa pagdiriwang natin ng banal na misa, itong ating narinig na ebanghelyo, no, sa kwento ng isang lalaking bulag, pinagninilayan ko po, no, ano ba yung katangian ni San Jose? Ano ba yung katangian nitong lalaking ito na kailangan ko pong pagnilayan na pagsumikapan may sa buhay? Kasi ganun din yung sigaw, no? Ganun din yung panalangin ko, Jesus, anak ni David, ikaw nang bahala sa akin dito. Tal, sa'yo naman to. Bahay mo naman ito. Bahay ito ng tatay mo, si San Jose. Nakakatiyak ako, hindi mo to pababayaan. Yun nga po, no? Nagtataglay yung bulag na tinataglay ni San Jose, yung kanya pong pagpapakumbaba. Mga tagagalangin, sabihin nyo nga po, pagpapakumbaba. Ulit, pagpapakumbaba. So, tulungan niyo po ako, gaya ng nasabi ko, hindi po ako magaling, wala po ako ng kung anumang mga pwedeng ipagyabang o ipagmalaki. Siguro, isa yun sa katangian na nakita nila na wala, hindi ako makakapagyabang talaga. At kailangan lang talagang magpakumbaba at magtiwala sa awa at grasya ng Diyos. Sabihin nyo nga po ulit, pagpapakumbaba. Pangalawa po na tinataglay nito ay yung pananalig. Hindi rin naging malinaw kay San Jose kung ano yung nangyayari. Nung binabasa ko po yung pananampalataya, yung mahaba, original version, hindi ko rin talaga naiintindihan pa lahat ng iyon. Pero alam ko lang, bahagi yon, hindi ko man naiintindihan, pero pagsusumikapan ko po na susundin, at pagsusumikapan ko po rin po na maibahagi sa inyo ito sa abot ng aking makakaya. Manalig lang sa Panginoon, sa Kanya din naman ito. Pangatlo ay yung Kanya pong pagpapasalamat. Medyo, sinasabi ko, hindi ako makakatutol, no? Kung pwede lang mag-request, pwede bang sa iba, pero kailangan ko sumunod at bahagi na rin po niya na magpasalamat na rin sa pagtitiwala po na inyong ipinagkakaloob sa akin, sa pagtitiwala na inyo pong naibigay. Tanging pasasalamat lang po. At tumihiling ng gabay sa inyo pong lahat upang siguro, 4 years, 6 years, sa inyong assignment namin. Siguro, sisikapin ko po, na pagdating ng araw na tayo po ay maghihiwalay, ay talagang nailapit ko po kayo sa Panginoon at na makakapagsabi kayo ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen? Magsitayo ang lahat.
Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating Diyos na Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling naming kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamana sa amin sa paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan.
Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang pagtanggap ng banal na komunyon ay alinsunod sa pagkakasunod-sunod ng mga upuan. Panatilihin po natin ang mapitagang katahimikan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa pagunita kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapamahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang pabatid. Sa bahagi pong ito ay tinatawagan ang kanyang kabunyian, Jose F. Cardinal Advincula, para sa kanyang mensahe. Reverendo Padre Douglas Badong, ang ating bagong kura paroko, mga kapatid na pari, diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga lingkod bayan, sa ating Honorable Mayor Hani Lacuna na nire-represent ng ating Vice Mayor Honorable Yul Servo Nieto, sa iba pa nating mga lingkod bayan, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ang kwento ng isang pamayanan ay nagsisimula sa pagbubuo. Ang mga kasapi ng pamayanan ay nagbabahagi ng kanilang mga kaloob para itaguyod ang pamayanan. Ngunit minsan, dumarating ang panahon ng pagtutunggali. May iba't ibang pamamaraan, iba't ibang ugali, kaya't dumarating ang punto ng hindi pagkakaintindihan at iringan. Minsan may mabigat na hagupit ito sa pamayanan. Sa sobrang sama ng loob, o dahil sa sobrang nasaktan, may umaalis o sandaling huminto para magpahinga. Ngunit darating ang biyaya na magtitipon muli. May bagong buhay at sigla. At ang tanda na patuloy ang paglago ng isang pamayanan ay kapag may pagmimisyon na. Father Douglas, salamat sa pagtanggap mo sa panyaya ni Jesus na maging pastol ng gagalangin. Salamat sa pagtalima mo kay Jesus sa pamamagitan ko na iyong ama at obispo. Sinariwa mo kanina ang iyong pangako ng pagtalima sa obispo.
Tila ba sinabi mong muli kay Jesus sa pamamagitan ng obispo, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang buhay ko. Isinusuko ko ang bukong pagkatao. Sa pagipit ng kamay ng pari, sa mga kamay ng obispo, nung siya ay inordinahan, isinuko niya ang buong buhay niya para kay Jesus at para sa simbahan. Isang malaking hamon ito sapagkat bilang pastol, uhubugin mo ang pamayanang ito ayon sa kalooban ni Jesus. Isinusugo kanya upang magtipon, humilom, buuin at akayin ang pamayanang ito. Mahirap man ang misyon na pinagkatiwala sa iyo, alam natin bilang mga tagasunod ni Jesus na ang pagpapastol natin ay tungkol kay Jesus. Si Jesus ang nagpapahayag ng mabuting balita. Si Jesus ang nagpapagaling. Si Jesus ang bumubuo ng pamayanan. Kasangkapan lamang tayo. Sinariwa mo kanina ang pangako ng pag-ibig mo kay Jesus. At tiyak akong ibubulong din ni Jesus sa iyo, iniibig din kita. Pinipili kitang muli ngayon, katulad ng pagpili ko sa iyo, maraming taon na ang nakarkaraan. Father Douglas, ang pagmamahal mo kay Jesus, ang pagmumula na iyong lakas at sigla sa paglilingkod mo sa parokyang ito ng gagalangin. Nagsisimula ang lahat sa pagmamahal kay Jesus, sa pag-ibig kay Jesus. Bago pa man iatas ni Jesus kay Pedro, napakainin ang kanyang mga tupa, kalingain ang kanyang mga tupa, tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? Do you love me? Nagsisimula ang lahat sa pag-ibig kay Jesus. Mga parokyano ng St. Joseph Parish sa Gagalangin, ang bagong pastol na isinusugo sa isang parokya ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ang bagong kura paroko ninyo ay paalala na mahal kayo ng Diyos, na tapat siya sa kanyang pangako na pagkakalooban niya ang kanyang kawan ng mga pastol na hinubog sa kanyang puso. Ipinagkakatiwala ko sa inyo si Father Douglas. Pagbuhusan ninyo siya ng inyong pagmamahal at suporta. Ang pagmamahal ninyo ang uhubog sa kanya upang maging mabuting pari. Ang malalim na pananampalataya ninyo sa Diyos, ang katapatan ninyo sa panalangin, ang pagsisikap ninyong maging tapat, ang malasakit ninyo sa inyong parokya sa isa't isa, ang uhubog kay Father Douglas na maging mabuting pastol ng pamayanang ito. Ipinagkakatiwala ko ang pamayanang ito sa makainang yakap ng mahal na Birheng Maria, ang Medalya Milagrosa at sa panalangin ng kanyang kabiyak, si San Jose. Amen. Ngayon ay ating pakinggan ang mensahe ng pasasalamat mula sa bagong itinalagang kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Muli po, isang malaking pasasalamat sa ating pong butihin, sa ating pong nanguna, sa ating din pong pagtatalaga ngayong gabi, ang ating pong butihing Kardinal Jose Advincula. Palakpakan po natin. Salamat po. Tatandaan ko po at nawa natandaan ng mga tagagalangin na ako po ay inyong hinabilin sa kanila. Mga tagagalangin, okay lang po na pumuti ang buhok ko, huwag niyo lang akong kalbuhin.
ibang usapan. At pasalamatan din po natin ang naghanda po ng parokya bago po ako dumating, si Father Nolan, Father Gilbert, at si Father Reggie. Salamat po. At salamat din sa kanilang paunlak na kahit hindi pa po ako nai-install, ay pinayagan na po nila akong maglinis ng bahay. Salamat po. Salamat din, in a special way lang po, no, ang Davis family, ang si Nanay Ising and family, ang Ray Matias family na malaking tulong po para makapanirahan na po ako dito, no, nang bago pa man po na makatransfer ay meron na po akong matutulugan para tuloy-tuloy po yung ating pagkilos dito sa ating parokya. Maraming salamat po. At sa mga naistorbo, mga na perwisyo, sa mga nahingan, sa mga nagpadala ng mga gamit, upuan, washing machine, lutuan, plato, kutsara, kaya ready na po ang convent. Maraming salamat po. Sa mga kaparian po, mga kapatid kong pari, pasensya na kayo, hindi ako sanay ng marami po talagang pari na nandito, pero na-appreciate ko po ang inyong pagpunta at pagdalo sa misa natin ngayon. Maraming salamat. At gusto ko lang din pong i-acknowledge, salamat din po sa ating butihing Mayor, Hani Lacuna, at sa pamamagitan din po ng Department of Tourism ni Mama Charlie na bago pa po tayo magsimula ay nabuksan na natin ulit yung Adoration Chapel, no, sa kanila pong pagbibigay tulong na maisaayos po yung ating Adoration Chapel, mapinturahan dahil nung panahon pa ng COVID ay naisara ito. Kaya pina-check po nila. Maraming salamat Mayor Hani Lacuna at sa Department of Tourism, Culture and Arts sa pangunguna ni Mr. Charlie Dungo. Salamat din po Vice Mayor Yul Serbo Nieto. Maraming salamat po. Pwede pong tumayo para makilala po. At sa ating pong former Congressman Carlo Lopez, former Councilor Edward Tan, and running for Councilor Bolong C, Colonel Romel Miranda at Nico Evangelista. Yung family ko po, yung Badong family, pwede pong tumayo, yung family ko. Yung mga pamangkin ko nandyan din. Marami po kami, 10 kami magkakapatid. Yung mama ko ay medyo hirap na po na bumiyahe, pero nanonood po sa online at yung iba kong mga kapatid. Pwede po bang tumayo ang lahat ng mga ministries and organizations, yung mga leader ng ministries and organizations po. Yung mga PPC. Cardinal, sila po ang... Asan yung iba? Matigas na agad ang ulo, ha? Dinadan po. Cardinal, sila po ang makakatuwang ko at makakatulong po sa gawain, lalong-lalo na sa paghahatid kay Kristo sa mga tao, sa mga sakramento. So, mga PPC, Paris Pastoral Council, mga leaders, maglilingkod po tayo. Pagtutulong-tulungan po natin ito. Walang matigas ang ulo, ha? Salamat. At sa linggo, ang inyo pong renewal at oath-taking. At sa lahat po ng mga dumalo sa misang ito, mga taga-ibang lugar pa, salamat po na kayo ay naririto. Yung pag-express din ninyo ng inyong kaligayahan na naririto po ako, aasahan ko po ang inyong suporta. Sa mga nasa online, maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagtugon. At kung mapapansin nyo po, hanggang dito pa lang yung pintura kasi hindi pa po bayad. Itutuloy pa po natin. So, ang target po natin bago magsimbang gabi ay medyo mahilamusan na natin yung tahanan ni San Jose para po mas maging maaliwalas po ang ating simbang gabi. Magsimula tayo ulit, no, ng panibagong taon na maaliwalas, no, ang ating pong
pakiramdam. At sa lahat po ng mga kumilos, tumulong, naglinis ng kapaligiran, naglinis ng ating pong bakuran para sa mga bisita ay mas maging komportable din ang kanila pong pagparito. Maraming salamat po. Sisimula pa lang tayo, no? Magsisimula pa lang tayo. At gaya po ng nasabi ni Kardinal, hindi po ako magaling na leader. Marunong lang po akong maglingkod. At yun lang po talaga yung akin pong pagtutunan ng pansin. Maibigay si Kristo sa abot ng aking makakaya. Maibigay ang sakramento sa abot ng aking makakaya. Kaya sa mga hindi pa kasal, magpakasal na kayo. Libre na ang kasal dito. Magpakasal na kayo. Kung talagang nagmamahalan, magpakasal na po kayo. Ha? O yun pa lang muna. Ha? Huwag kayong excited. No? Pero pagtutulong-tulungan po sa mga city government, magkatuwang po tayo, tutulong po ang simbahan sa kung ano man po ang inyong mga programa, proyekto. Tutulong po ang gagalangin na matupad ang inyong mga pangarap na makapaglingkod po sa ating minamahal na Manila. Mabuhay ang Manila. Panghuli na lang po, no, yung tinitingnan namin yung paglalakbay, no, mula doon sa tahanan ng anak sa Quiapo, napunta ako sa tahanan ng ina, ang mahal na Birhen ng Soledad. Ngayon naman ay napunta ako sa tahanan ni San Jose. So, Holy Family na po yung susunod. Holy Family. Sino ba taga Holy Family dito? Yan po. So, sana po, no? Maging sentro po ng ating komunidad, ang Eucharistia, ang sakramento, maging sentro po ng ating paggawa, si Kristo. Sa tulong ni San Jose at sa tulong ng mahal na Birhen, na ngayon ay nagsisimula rin tayo sa pagnunubina sa mahal na Birhen ng Milagrosa. Kaya magsama-sama tayo na manalangin at magpasalamat muli sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Awit sa mahal na Birhen. Bago po ang pagbabasbas, salamat din po sa lahat ng mga kapulisan, Major Police Florida, maraming salamat. At sa lahat ng mga barangay captain, barangay konsihal, maraming salamat po. Bibisita po ako
sa inyo po mga barangay at nawa po ay tanggapin niyo po ako sa inyong mga barangay. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. Na may gawa ng langit at lupa. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatili po tayo sa ating mga upuan para sa group photo opportunity with the congregation and His Eminence Jose F. Cardinal Advincola. Inaanyayahan po ang kanyang kabunyian at si Father Douglas para po sa inyong photo opportunity muna pong dalawa. Magsiupo po muna sumandali. Pagkatapos po ng photo opportunity with Father Douglas and with His Eminence, ay isusunod ang mga kaparian na nakipag-concelebrate sa ating misa.